ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:01 sa hapon. Sabay ako, mga istorya, handong, pagpanghangkat, kagkadalagan. Mga istorya sa mga babae nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babae nga bagamihan sa ilatag sa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtinaw. Mga eksperto nga magahatag sang ilang mga pananaw. Kag mga babae nga ang istorya sang pagpangabuhi tinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babae Ka. Kada Martes humaling 1:00 tugtog 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babae Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sabay ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sanay, lahat kong kalusugang tagay. Makikipaglaban sa karahasan, sa matutong galian. Babae ako, may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may pasok may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga Bianca. Maayong hapon sa inyong atanan. Adlaw kita subong sang Martes, Pebrero 3 tuig 2026. Sa kinaandan mga biyan, ako ang inyong alagad, Marian Grace Eremiata. Mga today is Tuesday. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babae Ka. Subong mga biyan nga Martes, jump pack ang aton nga mangina Tuesday. Bangod hindi lang isa kundi duha mga biyan ka mga babae ang aton nga makaupo diri sa pagpangalagad sa programa Babae Ka. I am so excited mga biyan nga pamatian ang istorya, ang journey no sang aton nga mga bisita padulong sa kadalagan. Syempre mga biyan una nato sa first part sang aton nga pagpangalagad. Baka upod naton mga abyan ang rank 4 sa giniwat nga 2025 or November 2025 nurses licensure examination. Amoning always naton no nga ginahambal nga kitaya diri sa Western Visayas, bugal naton mga biyano hindi lang mga gwapahon o kun mga gwapuhon, hindi lang no ang mga tourist sites diri sa aton sa Western Visayas, kundi bugal gid sa Western Visayas. Ang aton nga mga top notchers. Madamo na kita mga biyano nga na interview sa nunay tuhay nga programa sang Radyo Pilipinas nga mga top notchers or those no nga mga nakapasar sa mga pasinawan, especially those no nga ginasuportahan gid sang aton nga gobyerno. And we are glad mga bangod subong nga Tuesday, another no nga top notcher ang aton nga makaupod sa pagpangalagad sang programa Babae Ka. I'm sure no excited na kamo, especially sa mga kauturan nato dira sa syudad sang Pasig. Iti bugal no sang syudad sang Pasig ining aton nga una nga makaupod. Sa lipunan di paapi. Ang first guest naton mga biyan for today, ang rank 4 sa PNLE, si Ma'am Tisha Bell Pasyente. Ibaloon naton mga biyan ang iyang journey sa paglabot no sang siniman nga
Or sa iyano nga kadalagan bilang isa sa mga top-notchers. Balaan nato no ang West Visayas State University kung sa diin ini siya nag-graduate. Sa buong bansa at buong mundo. Isa sa mga top-performing schools no diri sa aton sa Western Visayas pag-abot sa PNLE. Kag sa iyano nga batch, ang batch Avani hindi lang isa, hindi lang duha, hindi lang tatlo, kundi mga biyan more than 20 ang nanging top-notchers. So ganit nang ibaloon nato ng istorya ni Mama Tisha Bell Pasyente and later on mga beno isaman ka Pinya Weaver sa ikaduha naman nga parts ang aton nga pagpangalagad ang aton nga makaupod. Kilalaho naman natin mga abyano ang istorya sa aton nga Pinya Weaver nga si Ma'am Elizabeth Razonable nga gikan mismo sa probinsya sang Aklan. Isaman mga abyano sang nabuligan sang aton nga DSWD Sustainable Livelihood Program si Ma'am Elizabeth ani paano no pinaagi sa assistance sang aton man nga DSWD SLP nangin madinalag-on niya ang iyang livelihood o kunang iyang palangabuhian. At paano bala niya nabuligan ang kaangay niya nga mga babae na mga Pinya Weaver man dira sa probinsya sang Aklan. Dali mga biyari hindi natin pagpadugayo no, I believe yari na sa aton nga Zoom ang aton nga first nga guest subong Tuesday ang aton nga Rank 4 sa Nurses Licensure Examination si Ma'am Tisha Bell Pasyente. Hello Ma'am Tisha, welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, Ma'am Grace. Good afternoon. Mayong udto sa tanan ng mga tumalanaw no sa Radio Pilipinas Iloilo. I am very grateful again for the opportunity nga gin-invite niyo ako diri kag maka-share man ako sang akon nga journey or life to become a top-notcher. Yes, and kami man diri man no sa Radyo Pilipinas Iloilo, we are very glad no nga tinggaan mo kami sa kahigayunan nga makaupod ka kag syempre mapamatian kag ma-share no ang imong istorya sa amon nga mga tagpalamati. Sige, una sa tanan Ma'am Tisha, nakasink in na bala ay nuno November pa but nakasink in na bala sa imo nga wala lang ikaw nakapasar sa aton nga PNLE but you even rank 4 no sa sini nga pasinawan. Yes, ma'am, no. So, it's been 2 months na. Pero, when you think about it, paliwat-liwat, it is surreal gihapon. Kung hindi gihapon mapatihan, imagine nga out of 45,000 examinees, naka-rank 4th ikaw. And up till now, I am still very grateful for the, kumbaga, though privilege siya nga ginhatag sa akon sa Ginoo nga maka-rank 4th. Yes. And I've mentioned earlier, no, hanin ikaw sa West Visayas State University College of Nursing. But for the information sang amon, Ma'am Tisha, no, nga tagpalamatit, diin bala ikaw nag-graduate sa imo nga elementarya kag sa imo nga sekundarya? So, since elementary, ma'am, jagid ako sa Pasig. Bali, I graduated elementary sa Pasig 1 Central School and ang akon nga junior high school and senior high school sa Pasig National High School, ma'am. And ang imo nga parents, diing gaubra, and ikaw, pila ka mo nga mag-ululutod? So, bali, ang akon nga nanay, si Maria Belinda Pasyente, bali, isa siya ka secondary school teacher, gatudlo siya sa Pasig National High School man as master teacher too. Then ang ako naman nga tatay, si Engineer Ricardo Pasyente, bali isa siya ka LGU employee. Kami naman nga magburugto, duwa kami. Agot ako actually. And ang akong magulang, registered pharmacist siya and at the same time, subong ka-practice siya as a lawyer. Yun. Pero Ma'am Tisha, no, handumugid halinsang una nga mangin isa ka nurse? Malinsang una, ma'am, childhood dream ko gid nga mangin doctor or mangin isa ka healthcare professional. Wala gid ko nag-consider nursing actually as ang akon gid balang nga first choice or dream profession. Pero what pushed me to take actually nursing is because my dream university gid is West Visayas State University. So syempre if magsulod ka sa West V, ano ang best course to take kumbaga. And everyone sa palibot mo usually would say nursing. So I had the courage to take up nursing. And in the process,
man nga sa 4 years ko, dira ako man na-realize nga siguro it was really laid out na plano ni Lord sa akon mga nursing because I really found my purpose kumbaga as a nurse and para gid ako dira. Yes. Pero wala man ikaw na-encourage ang imo nga nanay nga mangin isa ka teacher o sang imo nga tatay nga mangin isa ka engineer? Of course, ma'am, before, ginabalang-balan man, nga, ma-teacher, amula, pero nung kami gidabi nga magbugdo, nagambal kami nga, hindi kitapon, kasarang ka, ubutas ka, kung kisa. And of course, si tatay man, kay hamba nila sa una, sagad man daw ako sa math, nga ako na engineer. Yes. Pero I am very grateful lang gid nga ginpasugtan nila ako if diin ko gusto and if kung ano ang gusto ko nga obra sa urihi. Yes. Ma'am, I believe no, isa ka mo sa mga naapektuhan gid no sa COVID-19 pandemic sa inyo nga pag-eskwela, pero wala man ikaw na discourage along the way no nga hindi nimo padayon ang imo nga kurso considering nga mo pandemic kita kag bubudlay ang online classes naton. Nag-online classes kami, ma'am, actually, first year lang. And then, pagka second sem sang first year, in-push nila nga mag-face-to-face kami because as nurses, ang amon gid nga do need is the skills. So, we need the skills gid nga ma-practice siya. On the first part na first year ka nursing school, of course, doon na culture shock ako, kumbaga, because it is really different. College is really different from high school. Kasi workload pa lang sa pagtuon, nag-breakdown man gamay, pero when you have that goal in mind, it will you will be pushed lang gid to strive nga ma-achieve ang imo goal in life. Ano ang mga nabudlayan ni mga subject sa eskwela pa ikaw sa kolehiyo or something during your internship or JT? Ano ang nabudlayan ni mga part? Actually, ma'am, ang mabudlay siguro gid nga part is nag-duty na kami sa hospital because you start to take care of people and you have the responsibility now with their lives. So when you go on duties, you face like life and death situations and it is though sa hands mo na kumbaga. If gusto mo nga mabuhi yung pasyente mo or maging better sila and maka-recover. So I think that's every day as a student nurse was a challenge for me. So during your internship or JT, na-realize mo ba lang ay amugin siya ang for me nga kurso or there were times nga do hindi ka na lang gid niya magpadayon? Ano ang imong realization sometime nga nag-OJT ikaw? While going on duties, ma'am, na-realize ko gid nga para sa akon ang nursing. Because in the area, hindi man dabi tanan nga tawo makakita sa ginaobra mo. Ang mga clinical instructors mo, kumbaga, hindi tanan nga kung ano ang character mo bala towards the patients makita. But, while caring for my patients, biskan simple lang gid ma'am nga maduhol ka sang tubig if kinanglan nila or ilainon mo lang position nila into a comfortable one, then they will say thank you to you with a smile on their faces. And that's one thing that made me continue to become a nurse because in that way, kumbaga, you have been a memorable part of their journey towards recovery. And with my comments man bala ma'am sa mga clinical instructors ko and how they believed in me, how they pushed me pa to do better, that's when I realized nga, nursing was really for me. Hindi ikaw nga hospital, nag-duty ma'am Tisha? Mainly, ma'am, ang main hospital gid namon is West Visayas State University Medical Center, previously known as Don Benito. But sa sige, ma'am. Pero balaan nato ang Don Benito do damo ini siya sang mga pasyente dira, wala man ikaw na overwhelmed no sang first time mo nga nag-duty. Very overwhelming gid siya, ma'am. Hindi lang man abri nga gaobra kami ka procedures, but you need to know how to communicate with people. Kung paano pakisamahan ang imo nga patient. Because that's one thing nga
makipag-collaborate ang patient sa imo para mag-ayos sila. But I am thankful man ma'am kay sa kurso namon, for example, if second year ka pa lang, ma-start ka lang with one patient, then ipa 2 patients ka, 3 patients, until nga dong ma-cover ninyo with ang whole ward pagka 4th year. So, amat-amat lang man siya ma'am. Do wala man kami gin culture shock, yun nga, like, first duty mo pa lang, 4 patients ka na, gano'n. Yes. Sige, magkadto kita no sa nga time nga nagkuha ikaw sa nga licensure examination. You know, may ara sang mga nagakuha no nga may ara sila nga feeling right after no sa examination nga makapasar sila. Ikaw tala sa bata, ano ang imo na batyagan that time right after nga nagkuha ikaw sa licensure examination? Na feel mo ba na nga makapasar ikaw or even maging top notcher ikaw? Ang based ma'am sa previous batches, of course, ginaistoryahan Manila kami no nga ma-feel mo gid daw if makapasar ka sa board exam. And it's true ma'am. For me personally, no, it was true. Like while taking the exam and after walking out of the testing center, I really felt nga makapasar gid kuya. Like you have that feeling or that confidence kumbaga nga you did well in the exam. And for the top-notcher part, ma'am, of course, I am hoping because it was one of my goals, gidya. And but really though, lagi ko ma'am nag-expect nga ma-top-notcher, gid ko nga top 4. Yes. Top 10 man tani, ma'am. Amo lang gina-hope for. Pero what was your first reaction sang nabalaan mo nga top-notcher? Kasi no ang nagsugid sa imo? Bali, ma'am, ang release sang results was 3 a.m. Yes. November 27. So, tanan kami ma'am sa balay, natulugan lang lahat. Mga 1 a.m. siguro, nakatulugan ako ya. But at 3 a.m., gin-on ko lang ako ng notifs just in case bala nga magwa siya. So, sige na vibrate ako ng cellphone and all. Ako actually, ang una nga nakapuntaw sa amo niya apat. And ang unang notification, ma'am, sa akong phone is nag 100% kami. So like, ambar ko, ay okay na ko, sure na ako nakapasar kaya kay 100% kami. But then, may follow-up message nga duwa ka top 1, halin sa amon. So I was delighted because sang amon niya batch, ma'am, is actually may mag-top 1 sa amon, kag mag-dominate namon ang top 10. So, when I scroll down sa list of top notchers, nakita ko ngalan ko sa top 4. Actually, though, hindi pa ko magpatis ang una. Ngalan ko ginman eh. Ako ginman siya. And then, after that, double check ko lang. And when I was sure, I said nga, thank you, Lord. You know, I felt very grateful to Lord God for giving me that opportunity. But after that, after 1 minute lang siguro, ma'am, dead mag, yun, ano ko lang yung set aside ko siya dati. Because what I wanted to see was as sa top 10, pila kami ayhan niya from Batch Avani. And by seeing at 36 kami, I felt greater joy. And dira pa lang ko yung mamnam daw sa akon nga sister and nga parents nga hambal ko pa mamuna 36 top notchers kami na ihalin sa West, duwa ka top 1. Wala ko yung nagsugid na top 4 gali ako. But then yesterday, so they were really happy, man, and said they are very grateful to the Lord God for giving that. And one thing nga gusto ko lang din ma'am i-share is like how my father said nga pagka baloy ang ma'am nga nag-top 4 ako, nag-expect na gid daw siya nga ma-top notcher ako because that he prayed for everyone who took the board exam. And that's when I realized nga, wow, it is really a power ni Lord God that put me in this place. Yes. Actually, no, grabe ka, powerful, no, ang prayers ng aton yung mga parents, no, we always pray for us, no, sa aton kaugalingon, not knowing nga ang mga tao gali sa palibot natin, especially yung mga parents natin, they are also praying for us. And kanami, no, kiti among ini siya ang ginhambal sa imo nga father. So, anong reaction sa imo nga parents? I'd like to know their reaction, no, nagsinggit sila, naghibi sila, ano ang ilang reaction? Actually, namdokan man siya. Naggadlaw lang sila ya, and then si tatay nag-raise lang iya Sandra. Ayun, nag-share lang siya nga, nag-expect siya nga mag-top notcher ako because
he prayed not only for me but for everyone. Mhm. Ma'am Tisha, curious ako no, considering nga ang imo nga mother is a teacher no dira sa Pasay National High School no. Shout out kay ma'am. Kita ko ni si ma'am sa high school. Ako always dira sa Pasay National High School. Did you feel any pressure no nga to excel academically? Honestly, ma'am, of course, there will always be pressure. Since bata dan ako, ang palibot ko, especially ang maburang ko, overachiever man. Yes, yes. So, I took that within myself na gusto ko man mangin overachiever as well. But, my parents never told me nga gusto ko tapos ikaw, gusto ko amni-amni. Yes. It's just, I took the challenge within myself and I addressed it man by myself. Not really minding ang kumbaga external nga pressure but Yes. only minding ang internal pressure na ginput ko sa self ko. But I am happy na na-manage ko siya and it's really a lesson for everyone man na you need to manage the pressure by Yes. yourself and within yourself first para kumbaga do hindi ka ma-burn out or do hindi ka pala malubog or malubos sa expectations ng iba nga tao. Yes. Pero ma'am, pagkita ko sa imong nga aura, do ka ikaw, stress-free ikaw, pero naka-stress ka man? Ano ang imo ginaobra every time no nga you feel down or naka-stress ikaw? Anong imo nga kumbaga nga me time? Anong ginaobra nimo? For my me time, ma'am, mainly, kay syempre, do ka jam pack, di ba lang sa schedule, especially if student nurse ka. Yes. What I make sure every day is maka 6 to 8 hours of sleep gid ako. It's the way nga I can rest holistically, kumbaga physically ma-rest ko, mentally, emotionally, tanan-tanan. And that's what I want to share man to other people because if you are well rested, you will be prepared na for the next day. And if may extra time pagit ako, of course, I watch K-dramas man, especially medical drama, because in that way, scan ka kalingaw lang ikaw dira, may gina-learn kag gihapon. And I am very grateful na I have watched these dramas man because some questions actually sa mga exams ko is kung ano ang ginaobra man nila sa mga medical dramas nga ini. So, at the same time, while resting, you are still learning. Yes. After topping ma'am no sa siniman nga licensure examination naton, what's next for you? For now, ma'am, I am actually awaiting pa sa oath taking namon sa February 7. I took my time to rest yet. The pressure while preparing for the board exam was too tough. Yes, I had no time for myself for special occasions. So, I took time to rest and makabawi-bawi sa lagaw-lagaw. But for now, I also plan man nga to work as a professional nurse. I want to improve my self and skills and elevate my career as a professional nurse. And especially na naghalin ako sa State University, Yes. it has been instilled in us man nga do mag-give back kumbaga Yes. sa community which nga nagbulig sa amon magpa-eskwela. And it is one thought man to work in a district hospital, especially diri lang sa amon, so that while serving the community, I can also stay and be with my family to keep up with all those missed things back in college. Wow. Kanami ma'am no, kay rare ako makabati sa isa no ka graduate sa nga nursing no nga who wants to join no sa district hospital naton. It's very rare no kag kudos sa imo because you are thinking about this no sang welfare sang aton nga mga kultura balaan naton overwhelmed katama ang ulubrahon no sang aton nga mga nurses especially sa aton nga mga public no nga mga hospital. It's good thing to know nga ikaw gusto nimo magbulig no, especially dira sa inyo nga distrito. So sa mga, and I think ma'am isa ikaw sa mga scholars man sang aton nga LGU Pasay City, ano kadako nga bulig ining scholarship no sa imo man nga pag-eskwela? Since 2018, ma'am, I was in high school. Ang Pasay scholar na gid ako. And since that, of course, very focused gid siya into financial assistance. And when I was in college, I received the incentive twice. And it was really helpful to me as a student because as a nursing student,
ang tuition naman covered by the university, but Yes, ang other yes. expenses Yes. naman, like sa duty naman, ma'am, kami man mismo gabayad. And it was really helpful nga mabuhin-buhinan ang Yes. mga baraydan. Mhm. And my books as well, since Mhm. hindi man na covered. So, it really helped me in my journey. Not only sa financial aspect, but sa moral support man, ma'am, Yes. hinahatag sang Pasig City Scholars Association. You know, in every achievement that you make, diragid sila ya to recognize what you have achieved. And that's a great honor for me, ma'am, that to be recognized not only by the association, but by the city of Pasig. And I am very happy na nagdalaman ko yes sang kadalagan, kumbaga sa akon nga syudad, to make it known to Yes. the nation. Diba? Yes. And I know no ang aton nga syudad sang Pasig, especially your parents no proud gid sa imo nga kadalag. And before I let you go, Ma'am Tisha, no basi ni ara ikaw nga mahatag nga mensahe no especially sa mga students, nursing students natin and those no nga matake sang examination hindi lang sa PNLE but other pagid naton nga mga licensure examination. Ano ang imo nga mahatag nga mensahe sa ila? To those who will be taking the board exam and discuss students pa no, some few tips I can give you siguro is first to know your purpose, because if you know your purpose, that purpose will give you the strength, will give you the drive kumbaga to keep further and do your best in everything that you can do. Also, especially sa mga board takers, be disciplined lang. Have that strict schedule. Kumbaga nga, give time for you to study. Give time for you to rest. Yes. No, and be consistent. Show up lang every day, especially those na may mga review center. It is very important to show up every day because malay mo, ang one day nga ginabsent mo to gali, may gin-mention ng imong mga lecturer and then mag-watch sa board exam. Yes, Malay mo, yes. di ba? Mo pa ito makapatak na cheers sa imo. And make time for yourself. You know, if you keep this stress ka lang stress without even resting, it will consume you. Yes. Kumbaga daw maubos ka. And malay mo in the middle of reviewing, abot ang thought sa imo nga, basta mag-give up ikaw, kaya hindi mo na kaya, and kapoy-kapoy ka na gid. So, make time for yourself. And lastly, ang akon nga personally gid nga na-learn daw while review season is that no man is an island. I believe nga you need to study by yourself. You need to study sa review center. But I Yes. also believe nga you need other people as well. Yes. So, converse with other people, learn with other people. Because sa conversations ninyo, there may be one topic na makabulig sa inyo, nga maka-answer correctly sa board exam. Do not be selfish because by learning from them and by conversing with them, mabuligan mo yan sila. Yes. In the same way, nga mabuligan ka nanda. So, if you have resources, share it with other people because I know kind people out there will Yes. help you back. Yes. And, kumbaga, if you have unity within the team, same sa amon nga batch of Vanny, we share resources with each other. If you have that unity and camaraderie, kumbaga, you have that teamwork, nga ma-reach nyo ang goal nyo sabay-sabay, tanan-tanan ka mo will reach to the peak of the mountain, then you can really do it together. Wow, kanami no sa mga words ni Ma'am Tisha no for us no manamo kita sa mga na-learn no and Ma'am Tisha no kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo no once again naga-congratulate gid no sa sinini mo nga kadalagan and we can't wait no nga makaupod kaliwat diri sa amon basi mang top notcher naman ikaw sa sunod pagid nga mga licensure examination. With this Ma'am Tisha, maayong hapon sa imo and salamat gid madamo nga salamat sa imo. See you around. Thank you, good ma'am. Maayong hapon. There you have it mga mga si Ma'am Tisha Bell, pasyente ang ato nga round 4 sa November 2025 nurses licensure examination. Madamo no sa mga words of wisdom no, pero isa no ang nanamian ko. Isa sa mga nanamian ko sa ginhambal ni Ma'am Tisha no. If you have that resources, share it sa ibang nga tao. Manami no, actually manami ang pamatsyag no kung nakuha nimo ang isa ka success. Kaupod ang iban pagid nga mga tao.
sa buong Tama gani ni Mano, dapat dumilungan sa paglabot sang peak sang mountain. You know, kung tanan kita no may kapareho sina ano nga mindset na wala sang hinsaay, wala sang jealousy. You are kind no to everybody. magdesisyon para sa akin. I think no, kita nga mga pumuluyo nakalive peacefully. Haba iyang ipatutupad sa So once again, no, kay Ma'am Tisha, syempre no, sa proud parents and sister, congratulations sa inyo. At syempre sa tanapagin nato no, nga mga top-notchers ang nakapasar sa 2025 PNLE. babae ko. Philippine Standard Time, launa 30 sa hapon, mga abiyano sa atong nga pagbalik. Another guest naman ang atong nga makaupo. This time, no, makaupo naton ang isa ka Pino Weaver, gikan sa probinsya sang Aklan. Ibaloon natin mga abiyan ang istorya ni Ma'am Elizabeth Razonable sa pagbalik sa programa Babay Ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or paklaning. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siyang ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, launa 32 sa gihapon. Sa gihapon mga abiyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga abiyan sa kaura nato no, nga uli naka-tune in sa aton nga pagpangalagad, kay ina nakaupo naton ang aton nga rank 4 sa 2025 nurses licensure examination nga si Ma'am Lisabel Pasyente. And this time mga abiyan no, another naman nga guest ang aton nga makaupo sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. And I believe no, yara na sa aton nga Zoom ang next guest naton this afternoon, ang aton nga Pino Weaver, gikan mga abyan sa probinsya sang Aklan. Yari na mga abyan si Ma'am Elizabeth Razonable. Hi Ma'am Elizabeth, welcome po sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon po. Good afternoon po, ma'am. Yes. First of all, Ma'am Elizabeth, we would like to say thank you for saying yes no, na makasama ka namin dito sa Radyo Pilipinas Iloilo. Una po sa lahat, Ma'am, pwede mo po ba mapakilala yung sarili, taga saan po ba dyan sa Aklan si Ma'am Elizabeth? Ako po may nakatira dito po sa sa Mambog, Banga Aklan po, ma'am. Mm-hmm. And gaano ka na po ba, Ma'am Elizabeth, katagal na isang Pino Weaver? Ito ma'am, na itong pinamibing po namin is minana po namin ito sa aking asawa, ma'am, sa kanyang mga magulang. Mm-hmm. At ako po yung nag-i-interest dahil
maganda sabi kong itong negosyo. Mhm. Ako din, nag-aral ako din ng pag-weave. Mhm. So, bali may nagturo po sa inyo? Siguro mga 100 years na itong ginagawa ng mga magulang ng asawa ko. Mhm. Yes. So, bali ma'am, may nagturo po sa inyo ng weaving? Sino po yung nagturo sa inyo? Or nag-undergo ka po sa training? Ako lang po sarili nag-aral ng pag-weave, 2 buwan po doon sa kaibigan ko. Mhm. Yes. And alam po, Hanggang and alam po natin ma'am, no, yung weaving, isa sa mga pinakamahirap kumbaga gawain, no? Tell us about your first experience. Naging madali po ba yung first time ninyo na pag-weave? naiyak mama ako noong first time ko na nag-aral ng pag-weave kasi hindi ako marunong magdugtong lahat po, hindi ako marunong, pero sinipagan ko po yun, sinagaan ko po para din sa hanap buhay namin na din sa aming pamilya kasi may na ako, asawa na po eh. Mhm. So, yung husband niyo po, nag-weave din po siya? Nagsiscript yun siya ma'am ng mga pinya. Mhm. Sila ang processing po. Nagpa-process po sila ng mga fiber. Yes. And gaano po ba kahalaga itong pinya weaving po sa inyo, especially sa pamilya niyo po at sa mga taga-Aklan? Ang pinakamahalaga po itong pinya weaving po sa amin, ito po ang aming talagang hanap buhay po. Nagpapaaral ng aking mga anak at ito po talaga ang source income namin ma'am. Mhm. If you don't mind po, ilan po yung anak mo ninyo? 5 po ang anak. So, until now, meron pa po bang mga nag-aaral sa mga anak niyo or lahat po nakatapos na? Yung 4 na po, nakatapos na po. Ma'am, yung isa na lang po ang nag-aaral. Mhm. Ano po yung grade? Grade 12 po, yung bunso namin. Mhm. So, tell us about, ma'am, no, nung una kang na-discover kumbaga ng DSWD, ano po ba yung parang malaki na po ba or successful na yung inyong pinya weaving dyan na mag-asawa nung pumasok yung DSWD? Or paano kayo natulungan? Hindi pa po noon successful ang aming pag-weave. At noong po ako ng SLP po, natulungan ako. Doon po na parang umangat po yung aming hanap buhay dahil binigyan po kami ng livelihood na para magpalago ng aming pag-weave at yun po ay ginawa ko po inano ko talaga ma'am. Hindi ko talaga, binili ko ng mga materials yun para mapalago ko. And then doon po yung way na napalago ko. And then marami po akong na natulungan doong mga kababaihan na walang trabaho. Tinuruan ko po sila. Wow. Binigyan ko po sila ng mga materials na para mayroon din silang trabaho. Mhm. Anong year po nung una kang nakita kumbaga, una kang nagbigyan ng assistance ng ating DSWD at magkano po, if you don't mind po? Ma'am, 20,000. Pero yung 20,000 na po yun is mga materials po yun. Mhm. Yung So, para sa mga weaving, gamit po sa weaving po. and you've mentioned earlier na tinutulungan mo po rin na yung mga kababaihan dyan sa Aklan. So, parang hinay mo po sila na parang manggagawa sa inyong tindahan or kumbaga sa inyong negosyo. Opo, ma'am. Opo. Mga ilan po? Marami na po. Mga ngayon, ma'am, kung anuhin, ma'am, lahat, farming, nating, dami kasi ma'am proseso itong sa pinya eh. Mhm. So, siguro, libo-libo na yun, ma'am. Yung nakaano sa amin. Nakasali sa pinya weaving na to. And nabasa ko po doon sa article po or sa sinulat ng DSWD na parang lumago po yung negosyo nyo during the pandemic. Marami kasi yung parang naapektuhan yung kanilang negosyo sa pandemic but sa iyo po mas lumago yung negosyo mo during the pandemic. Opo, ma'am. Kasi marami naman naghintuan yung mga katulad ko na mga amo, ma'am, na Ako din, hindi ako naghinto. Tinulungan ko yung mga walang trabaho doon kasi pandemic. Tuloy-tuloy po.
Mhm. So ano po yung parang nabago po sa inyong buhay, especially po sa inyong family po, no, sa inyong anak, dahil po sa negosyo na ito? Nabago talaga ma'am ang buhay ko sa negosyo namin. Nagkaroon po kami ng malaking negosyo na ngayon. Nagkaroon na po ako ng mga buyer sa iba, doon sa halimbawa sa Batangas, Wow. Lumban, sa Maynila. Mhm. Ayun. So everyday po kayo may ginagawa po kayo everyday? Parang ano yung mga finished product po ninyo? Mga barong po, marami po kami. Mga shawl, Filipiniana. Dami po, ma'am. Mhm. So sa isang araw, Elizabeth, no, curious ako, ilan po ba yung matatapos ninyo na, for example, na mga barong? Sa ano ma'am, isang araw? Yes po, or isang week, isang linggo. Isang week, ma'am. Mhm. Isang week. Yung mga harvest po namin, ma'am, is mga 700 yards every week. Mhm. So, saan po tinitinda itong yung mga barong po at mga shawl po? May buyer po kasi kami, ma'am. Mhm. So, parang regular na buyer or pumupunta dyan sa inyong tindahan? Hindi po, pinapaskip ko po sa Batangas, Lumban, Maynila. Mhm. How about dito po Sa sa mga nag-join din po kayo or sumasali din po kayo sa mga parang trade fair? Opo, sa DTI po, sila po, sa amin ang nagdadala po. Yun. So, ano po ba yung mamamensahe nyo po, especially po no, sa DSWD dahil sa assistance po nila, natulungan po kayo na lumago yung inyong negosyo? Ang masasabi ko po sa DSWD ay maraming salamat po dahil malaking tulong po ito sa aming mga pamilya at hindi po sa aking pamilya kundi marami pa po ang aking natulungan. So what's next po sa inyo? Ano po ba? May mga plano pa po kayo na dalhin ito internationally or meron na po bang kumontak sa inyo na dadalhin yung mga produkto nyo po sa ibang bansa? Meron po naman sigurong nag-ano sa amin pero hindi pa po ngayon pa-process pa lang po sila. Yun. How about po sa mga babae po na nakikinig ngayong hapon po? Meron po ba kayong mensahe? Especially those sa mga nais din magsimula ng kanilang sariling kabuhayan. Ang mensahe ko lang po sa mga kababaihan, magtiyaga lang po sila at mag-try lang po kung ano ang hanap buhay nila, pagtiyagaan na po nila dahil malaking tulong po 'yon sa kanilang pamilya upang magaan po ang kanilang pamilya para makapag-aral ang kanilang mga anak. Yes. Ano po ba, Ma'am Elizabeth, yung pinaka-importanting or pinakamahalagang aral po sa inyong buhay na natutunan nyo bilang isang babae at isang pinya weaver po? Ma'am, ang natutunan ko pa naging pinya weavers po, ma'am, ay lang po, mapagbigay lang po ako at saka hindi po makasarili kung sino pa ang nangailangan ng mga kababaihan. Tulungan po natin sila. Yun. And before I let you go, Ma'am Elizabeth, or baka meron kang gustong pasalamatan o i-shout out, take this time po na banggitin po sila. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Arden Wacklin dahil siya po ang nagpapasalitit noon sa amin na naging successful po at siya po ay marami po siyang advice sa amin na ipapalago po ang itong livelihood dahil ito po ay malaking tulong sa amin. Yun. With your time and information, Ma'am Elizabeth, thank you so much po dahil pinaunlakan niyo po kaming makasama ka dito sa Radyo Pilipinas Iloilo. And God bless po. Good luck po sa inyong negosyo. Thank you po, Thank Ma'am. you din po, ma'am. Thank you din po. Good afternoon po. There you have it, mga biyan, si Ma'am Elizabeth Razonable, ang ating pinya weaver gikan sa probinsya sang Aklan. Nabi ang hambal yung ma'am kung may ara ikaw resources, especially magbulig ikaw sa mga kapareho ni mo nga kababaihan. I think todo pareho ang mensahe ni Ma'am Tisha kag ni Ma'am Elizabeth. Na kung ano ang may ara ikaw, share it to everybody.
may kakayahan. Malakas sa loob, puso totoo. Kabay pa no nga kita no nga mga Sa buong bansa, babae, no? Kabay pa, we are making something. wala ako. Para no maka-uplift, hindi lang sa aton nga kaugalingon, sa aton man nga komunidad, especially sa mga kaangay naton nga mga babae. Pamunuan, magdesisyon para sa Sa kay Ma'am Elizabeth, no, kag sa aton no nga DSWD-SLP, madamo gid nga salamat sa inyong sa usaping ekonomiya. ruling, no, para nga malabot natin si Ma'am Elizabeth. Kabataan, kalikasan, kasunod Philippine Standard Time, launa 45 sa hapon. Di kasi matitinagilan pa. Antes kita mga beno magtakop sa aton man nga pagpangalagad, by the way ha, ang ating nga Department of Migrant Workers, Kayang-kaya ko, siwana ako sa buong bansa at buong mundo. o ang aton nga DMW, nag-anunsyo mga biyano nga extended ang submission sang aplikasyon para sa likhang kababaingan 2026 Business Plan Competition. Supposed to be no na nagtakop ang aton nga submission sang application last January 31. Pero mga bino nag-anunsyo sining karon lang ang DMW naton nga extended ang submission until February 17. So kung may mga kilala kamo dira no nga mga overseas Filipino worker o kung OFW returnee nga mga babae, Kayang-kaya ko, siwana pwede gino makapasakop sa sininga kompetisyon ang likhang kababaihan 2026. Ang mga qualification mga biyan no, pwede maka-intra ang mga OFW nga mga babae nga nagpauli sa Pilipinas on or after sa buong bansa. December 30, 2021. Siwana ako. Dapat no ang ini nga mga OFW naton currently no wala sang gina-operate o kung ginapanag-iyahan o kung affiliated or hindi affiliated sa bisan ano nga formal o kung rehistrado nga business venture sa pungsod Pilipinas. Kag dapat no since sa pagbalik sa Pilipinas wala nakabiyahe abroad or naka-travel abroad para sa employment, kag dapat no permanently settled sa pungsod Pilipinas. Kaya ko at may Ang mga disqualifications nato no or hindi pwede makapasakop sa programa or sa kompetisyon sinan sa mga ang mga female OFW na recipients sang bisan ano nga NRCO Kabuhayan Program Assistance kapareho or not limited to tungtungkan. Livelihood Development Assistance Program o kung LIDAP, Balik Pinay, Balik Hanap Buhay o kung BPBH. Sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir o kung ang ato nga SPIMS. Lakit man diri ang tulong puso Kaya ko, siwana NRCO Integrated Seafarers of the Philippines o kung ISP Business Land Competition kag hinangin ang kakayahan sa Kabuhayan Award o kung likha. Disqualified man no ang mga nagbalik na OFW nga babae nga employed para sa karamihan. ng Philippine government o kung engaged under job order o kung contract of service arrangement Sa ekonomiya, sa lahat ng patao. kag ang mga returned female OFWs nga may relatives at the fourth degree of consanguinity or affinity sa mga empleyado o kung job order o kung contract of service personnel kapila ka mga government agencies kapareho diri ang DMW o wow kung Overseas Workers Welfare Administration, National Maritime Polytechnic o kung NMP kag OFW Hospital. So sa mga interesado no dira sa Facebook sang DMW, may nakabutang dira mga biyano nga QR code kag syempre dira man sa Radyo Pilipinas Iloilo nga Facebook page no pangitaon ninyo ang QR code Sa iyo'y nananali. kung sa diin pwede ka mo makasumite sa inyong application kag dapat no once nga mag-submit ka mo sa inyong application kinahanglan no fill outan ang likhang kababaihan application form lakip man ang business model canvas kag applicant's declaration inaagi sa likha application portal. Puso totoo.
So good luck no sa aton nga mga OFWs nga mga babae nga returnee nga magapasakop si ini mga biano ikaduha nga tuig. Naging introduce ang aton nga kompetisyon kag ini no magatuyo hindi lang para nga or ipakita no ang innovative business plan sa mga OFW naton. But isama sini mga abyan ka rason no para nga hatagan sang seed capital fund ang manging madinalagon. So this is open no sa tanan nga mga OFW nga babae nga return. Kag kung may mga clarification pa no, pwede din makipag-angot sa DMW sa ilang Facebook page. Dili sa aton sa Western Visayas ang DMW Region 6 para no nga mahibaluan ninyo ang pila sa mga qualifications or ang mga pagsulundan no kung kamo bala qualified kamo to join sang sinilikhang kababaihan 2026 business plan competition. Sa mga usapin side Philippine Standard Time na una 50 sa hapon. Wala na kita mga biyan na biling nga oras sa ating mga pagpanglagad sa programa Babae Ka. kalian babae ako. Once again, no, luyag nato pasalamatan ang aton nga mga nangin bisita subong hapon, ang aton nga Rank Force and Nurses Licensure Examination, si Ma'am Tisha Bell Pasyente, kag ang aton nga Pinya Weaver gikan sa probinsya sang Aklan, si Ma'am Elizabeth Razonable. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga biyan ako na lang gid si Maria Grace Aranyata kag ini ang Babae Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,